Start na po ulit. Okay, let's start. This is the start of our training today. Sabihin nyo pag hindi po nyo naririnig ah. Welcome to the presentation of the evolution of Bitcoin. We are so excited that you're here. Before I get started, I have a question for you. With what Bitcoin has accomplished since its inception in 2009, knowing what you know right now, if you could go back to 2009 and be one of the first miners of Bitcoin, would you? Of course you would. And that is why you are watching this video right now. What I'm going to cover is without a doubt the single most incredible opportunity to create generational wealth that I have ever been a part of. By the time you get to the end of this video, I guarantee you're going to agree with me. We have a lot to cover, so let's get started. I would like to introduce you to We Are All Satoshi. We Are All Satoshi has combined the power of mining Bitcoin code and selling the miners through affiliate marketing 2.0. What is Bitcoin code and what is affiliate marketing 2.0? Let's break them down. First of all, Bitcoin code. Bitcoin code, or BTCC, is a new coin that is following the exact roadmap that Bitcoin created in every aspect. It's on its own blockchain called BTC20 and will operate in the exact same way that Bitcoin operates. Same number of coins mined each day, total supply of 21 million, halvings, the whole 9 yards. The Bitcoin Code white paper follows the Bitcoin white paper to the T. This means that you have the ability to mine Bitcoin code from its inception. Why is that important? Remember, there are only 21 million total coins. Miners will mine Bitcoin code at the rate of 7,200 coins per day, exactly how Bitcoin did, meaning that over 10 million coins will be mined before the first halving. Imagine if you mined Bitcoin when it very first came online. How do we mine Bitcoin code? With Code 20 NFT miners, which is the product with We Are All Satoshi. We Are All Satoshi's products include a decentralized wallet, a decentralized middleware aggregator, a licensed and centralized exchange, and the Code 20 dApp. A dApp, or D-app, is a decentralized app. The Code 20 NFT miners enable users to engage in Bitcoin code mining through a decentralized application and is compatible with all decentralized wallets like MetaMask. And you can connect as many Code 20 NFT miners to your dApp as you want. There are 3 Code 20 NFT miners: the Xeon GT 1X, the Xeon GT 10X, and the Xeon GT 100X. Each miner you purchase and plug into your dApp increases your hash power. The more hash power you have, the more coins you will ultimately mine. You can purchase multiples of each or any combination. The prices are $50
for the Xeon GT1X, $500 for the Xeon GT10X, and $5,000 for the Xeon GT100X. Pretty easy to understand. You buy these miners, plug them into your DAP, and you're set to mine Bitcoin code for the next 140 years. And the amazing part, you can do it all from your cell phone. Now, before we move on to the affiliate side, it's important to understand the earnings from mining Bitcoin code are completely separate from the earnings on the affiliate side. We Are All Satoshi has an affiliate program where you can sell the Code 20 NFT miners and earn affiliate rewards for doing so. We Are All Satoshi is strengthening the networking industry with Affiliate Marketing 2.0. Affiliate Marketing 2.0 is decentralizing the affiliate marketing industry with a democratic proof of reserve. Here's how it works. Becoming a member of We Are All Satoshi is free. Once you go through your setup steps, you can then order your NFT miner and begin referring others. Once you start referring others, there are several ways to earn in the compensation plan. Each miner you personally order gives you an earning ability of 3x, or 3 times the value of the miner you purchased. So for example, if you order the Xeon GT1X for $50, you could earn a total of $150 in the affiliate plan by referring others to purchase miners. Remember, all affiliate rewards are separate from what you earn from mining. You can always purchase additional miners to increase your earning potential in the affiliate plan. The more miners you purchase, the more Bitcoin code you will mine, and the greater your earning potential will be in the affiliate plan. So in essence, you have the opportunity to mine Bitcoin code from the beginning, which is following the exact roadmap that Bitcoin did, and earn rewards for referring others to become miners as well. And everything is secured through a publicly visible democratic proof of reserve governed by a board of trustees made up of leaders in the affiliate plan. Pretty amazing, right? Let's do a quick recap. Bitcoin Code is a new coin on a brand new EVM compliant blockchain that is following the exact roadmap that Bitcoin created. And we have the opportunity to be the very first miners and have the ability to refer others to be miners and earn rewards when they do. This truly is the opportunity of a lifetime. If you're ready to get started, click the Get Started button on this page. It will take you to a step-by-step guide on how to get started. Your referrer's information is also located at the bottom of this site, and when you click the Get Started button, we will notify them that you're interested in taking the next step. So feel free to reach out to them if you have any questions. There are also live webinars that you can attend, and the times are at the bottom of this page. The community and support with We Are All Satoshi is absolutely incredible, and we look forward to welcoming you to this unprecedented opportunity. Click the Get Started button below, and welcome to We Are All Satoshi.
Ilang boses, coach? Sound, Dennis. Ayan. Yun. Okay. So, alam niyo na ngayon kung ano ang Bitcoin Code. So, Bitcoin Code, ang ating topic ngayon. Okay? So, paano ba tayo mag-uumpisa? Sino ba yung nakakapag-umpisa na, no? So, sa lahat ngayon, no, since lahat tayo dito na naging involved kay Boomerang, dahil si Boomerang talaga yung naging kwan natin, no, ay magkakaroon tayo ng free miners. So, ibig sabihin po, lahat ng may license magkakaroon ng free miners. So, ibig sabihin, mag-i-start na tayo ng mining kapag nakuha natin yung free miners natin. So, yung mga nakabili na din ng miners, yan, of course, meron na dito mga nakabili ng miners na nag-start din ng mining. That's good. Pero at least it's better to understand paano nga ba yun? Paano ko ba makukuha yun? Paano ko maibibenta? Paano? Marami kayong tanong, di ba? Maraming gan. Hindi natin napapag-usapan yan. So maganda nating pag-usapan ngayon. So start natin ang pag-usapan ang Bitcoin. Bitcoin code kung paano tayo mag-uumpisa by having MetaMask wallet address. So MetaMask lang po ang tinatanggap pa ngayon ni Bitcoin. So, dapat may MetaMask wallet tayo. Kung paano natin i-connect yun, ipapakita natin sa inyo. Naka-record naman to. So, at least simple way kung paano natin i-connect yung miners natin, paano tayo mag-i-start ng mining. Tapos mamaya, ipapakita ko sa inyo yung account ko, kung paano natin, makikita natin kung ilan yung Bitcoin code, paano lahat. Explain natin yung buong DApp, ano yung mga function ng DApp para at least alam ninyo, no? So, yun yung gagawin natin ngayon. So, for now, start natin kung paano tayo magko-connect ng MetaMask natin, ng network natin. Lalagay natin yung network natin na BTC20 sa MetaMask. Kasi alam ko naman lahat may mga MetaMask na kayo, no? So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag-create ng MetaMask. But if you want to, of course, pwede naman nating i-ko na lang sa susunod na video pag tackle ulit tayo ng MetaMask training. Doon na lang natin ikon yung paano mag-install ng MetaMask in your phone at saka inyong sa laptop. But this time, let's say, and let's sabihin na nga natin na meron na kayong MetaMask pero hindi nyo pa na-connect o nag-install kayo ng MetaMask bagong create yung wallet ninyo. So, ibig sabihin, ang makikita nyong network sa MetaMask ay Ethereum. Ethereum lang yung network na nandun. Yun yung default. So, wala pa yung BTC20. Okay? So, meron tayong two ways kung paano natin i-add yung sabi nga natin yung BTC20 network sa loob ng MetaMask natin. Okay? So, ito yung isa, pinakamadali yung isa. Okay? So, share ko lang yung screen ko para makita ninyo. So, dali lang. Share screen. Yan. Kuha. Close ko lang. Dapat naka-close. Okay. So, yeah. Share. Where is it? Yan. Nakikita niyo po ang screen ko? Anyone po? Nakikita niyo ang screen? Yes po, sir. Yes po. Amazing. So, yan. So, ito yung ating, itong gagamitin ko ngayon, ang ginagamit ko dito ngayon ay Firefox. Okay? So, Firefox yung gagamitin kong browser, pero mamaya papakita rin natin sa phone. At least makita nyo rin yung difference sa phone. Okay? So, ganito lang ang unang-una natin gagawin. Pupunta tayo para mai-add natin yung network. Katatanggalin natin yung network natin para makita ninyo. Dali lang. So, kasi meron na akong network ng MetaMask. View. Okay. So, sa MetaMask, okay, meron na tayo dito, nakikita natin ito yung BTC20, di ba? Ayan, BTC20 Smart Chain. Okay? So, tatanggalin ko to para makita ninyo kung paano natin i-install. So, tatanggalin ko yan, delete. Okay? So, ayan. So, wala na tayong BTC20 dito. Wala na yan. Wala na yung BTC20. So, pag simple lang po ang gagawin natin, napakasimple. Ito na yung pinakang best way para makapag-add kayo. Ganito lang po ang gagawin natin. Pupunta tayo sa new tab, open natin. Tapos, i-type nyo lang, uh, type nyo lang po ito. Wait. Scan.bitcoincode.technology. Nakita nyo?
scan.bitcoincode.technology. Okay? So, pag pinasok natin yan, okay? Yan, dito tayo pupunta. Ito yung natin, blockchain natin. Okay? Ito yung sabi nga natin, dito natin makikita lahat ng transaction natin. Okay? So, dyan yung makikita lahat ng transaction. Tapos, okay? Para ma-add natin yung network, napakasimple lang. Pupunta lang po kayo sa pinakababa. Then, meron kayong makikita na logo ni MetaMask. Yung logo ni MetaMask, add BTC20 Smart Chain. Pag kinilik nyo po yan, okay? Lalabas nyo kay MetaMask, i-approve nyo lang yan. Pag na-approve nyo na yan, approve, switch kayo ng network, okay? Then dito sa MetaMask natin, makikita ninyo na may BTC na tayo. Okay? Kayo nang pumili. So yan, may BTC20 na tayo, di ba? Nakita niyo na yung BTC Smart Chain natin. So ganun lang kasimple. Or yung sinasabi kong isa kung paano niyo i-add, of course, isi-search niyo lang kay Google how to add BTC20 Smart Chain, ibibigay sa inyo yung details. Ano ba yung details na yon? Yung details na yon makikita niyo ganito. Where is the portfolio? MetaMask. Ayan, portfolio dito. So dito sa portfolio na yun, makikita ninyo yung connect my MetaMask. Hindi pala na-connect ang aking MetaMask. So, sandali lang. Click next. Confirm. Okay, yan. So, dito makikita nyo yung sa portfolio niyo makikita nyo yung ah, networks ninyo. So, ano bang networks na mayroon ako dito? Dali lang ha. Networks. My portfolio. My portfolio of MetaMask. Dali lang ha. Hindi ko nakabisado ha. Okay. Ganun. Network. May accounts. Settings. Ayan, networks. So, ito yung mga networks, okay? Ito niya na. So, dito, makikita ninyo, pag kinilik nyo yan, may kanya-kanyang, tawag dito, may kanya-kanyang mga value ang bawat network para i-add natin. So, with BTC20, titingnan natin si BTC20. Wala pa dito, hindi siya nakalagay dito. So, ganito, di ba, yung Polygon. Ilagay natin, pag tiningnan natin. Hindi na-i-edit to eh. Ah, dali lang hindi ko makabit. Bakit ganun? Na-edit yan, may value yan, may value. Wait lang makikita natin yung value. Settings. Ayun pala. Ito. Ito yung importante na makikita ninyo. Ito yung ilalagay nyo kapag nag-a-add kayo sa network. Okay? So, pupunta kayo sa settings ng MetaMask nyo, click nyo yung add network, tapos may lalabas itong area na to. Yan, blanco yan. Okay? Tapos ilalagay nyo itong details na to. Yan yung details natin ng Bitcoin para ma-add nyo yung network natin. Okay? Pero para hindi nyo i-complicate yung sarili nyo, simple lang naman, di ba? Punta kayo sa bottom nito, scan.bitcoincode.technology, and then add BTC20. So, meron na kayo. Okay? So, ganun lang po kasimple. Now, punta tayo ngayon sa ating DApp para at least makita nyo na yung DApp natin. Paano tayo magla-login? Paano natin pupuntahan si Bitcoin? Paano natin makikita natin yung miners natin? Okay? So, dito. So, ang gagawin natin naman dito, so, alis tayo dito. Ang gagawin naman natin, ang itatype naman natin dito ngayon ay Bitcoin code .technology. Okay? Yan. Yan. Yan naman ngayon yung pupuntahan natin. Okay? So, diyan naman tayo pupunta para pumasok tayo sa DApp natin. Ito yung ways kung pagla-login, ito yung ways para makita ninyo kung nasan yung miners nyo, ilan yung miners nyo na nabigay sa inyo ng free galing kay Boomerang. Okay? Very important. So, Bitcoin code .technology, nasa computer po tayo Mamaya gagawin natin yan sa laptop, pero at least sa computer, sa cellphone. Okay? So, ang susunod yung gagawin, i-click nyo po itong code 20. Okay? Ito yung ating pagpasok sa ating dashboard. So, yan. So, this is our DApp. Okay? So, anong susunod natin gagawin? Ang susunod po natin gagawin, i-connect din yung wallet. The same as Boomerang, di ba? Kailangan natin i-connect ang wallet para malaman natin kung may miners tayo, kung nagmamine na tayo, kung magkano nang na-mine natin, and everything na details. Okay? So, yan. So, connect wallet, select MetaMask. Yan. Okay? So,
Nandito na tayo. Yan. Makikita nyo ngayon yung sinabi kanina doon sa video, no? 21 million supply. Okay? Imamine ito for the next 140 years. So kaya maganda na start tayo sa mining ngayon. 'Di ba binanggit kanina sa video, 10 million Bitcoin codes ang posibleng ma-mine na in the next 1,169 days. Okay? So yan po yung first halving. Okay? Yun yung ang after 4 years, 'di ba? Ang Bitcoin every 4 years naghahalving siya. So ganun din po tayo. Sabi nga kanina, Bitcoin code is the exact concept, the exact procedure, the exact rule or whatever that Bitcoin has is Bitcoin code the same. Wala pong kahit anong pinagbago. Okay? So right now, at this moment in time, okay, wala po akong miners. So dito nyo makikita kapag binigay na sa inyo yung pre-miners at this very top part na may nakasulat, My NFT. Okay? So nagkakaroon niya ng number 1, 2, 3, whatever, how many miners na meron kayo. Pag bumili kayo, ganun din po. Okay? So yun ang importante. Okay? So pero importante rin yung matandaan paano kayo magkakaroon ng miner. Halimbawa, bumili kayo ng miner. Importante po na meron pa tayong isa pang gagawin. Okay? So ito yung isa nating gagawin. Pupunta po tayo sa We Are All Satoshi account natin, which is the was.network. Okay? Lalagin tayo. Okay? Importante to kasi kailangan nyo ring malaman to. Hindi kayo magkakaroon ng miner pag bumili kayo ng miner, hindi mapupunta sa MetaMask ninyo yung or dito sa DApp ninyo. Okay, dito. Hindi yan mapupunta dito kapag hindi nyo ginawa tong part na to sa We Are All Satoshi. Okay? So, papasok kayo sa We Are All Satoshi account. Okay? Maglalagin kayo, lalagin nyo yung account ninyo. Okay? So, ilalagin nyo yung account nyo. Yan. Yan. Pag nag-login na kayo, ito yung pinakang importanting part. Ito, bakante to. Itong area na to. Yan. Yan. Bakante yan. Yung BTC blockchain wallet. Bakante yan. Bagong create na account. Dito nyo ipipaste yung MetaMask wallet address ninyo para kapag bumili kayo ng miners, dito nila i-base or dito nila i-attach yung NFT ninyo sa wallet address na to. So, very important. Right? Very important yan. Hindi pwedeng wala. So, ibig sabihin, kung mayroon kayong mga kaibigan na gustong mag-mine, gusto nyo i-share, ang importante, pag sabihin nila, gumawa kayo ng WAS account, okay? Meron kayong, bigay nyo yung link ninyo, makikita nyo naman yung link, yan, left and right, nandiyan sa taas. And then, sabihin nyo, gumawa sila ng MetaMask address, i-guide nyo lang kung paano gumawa ng MetaMask address. And then, yung MetaMask wallet address, ipipaste nyo dito. Hindi na to nababago, okay? Hindi na yan mababago. Unless, of course, sabihin na natin na-compromise yung MetaMask ninyo, nawala yung 12 seed phrase word ninyo o whatever reason, maggagawa lang kayo ng ticket, magkikreate kayo ng ticket dito sa support, okay? Yan, sasabihin nyo lang na mapalitan nyo yung MetaMask wallet ninyo. Buburahin nila yan. And then you can paste again your new MetaMask wallet para magkaroon kayo or para pag bumili kayo ng miner. Okay? So paano ba tayo bibili ng miner? Okay? Sabihin na natin hindi kayo wala yung free ninyo so gusto nyong bumili or marami kayong gusto nyong ikuan. So dito sa loob ng WAS lang tayo makakabili ng miner. Okay? Dito para makuha rin natin yung affiliate side. Okay? So importante na dito natin sila pabibilihin ng miners kasi pag hindi sila dito bumili wala kayong affiliate income. So affiliate income is extra income na natin yon, di ba? So itong gagawin natin. So i-click nyo tong subscription, okay? Diyan sa subscription na yan, yan. Dito available yung ating tatlong miners, okay? So $50, di ba? Kaya sabi kanina sa video, $50, $500, and $5,000. Okay? Pag kinilik lang nyo yung buy, okay? Make sure lang naman na magkukan kayo, lalagay kayo ng USDT dito sa waslian nyo. So, USDT TRC20 ang ating ways ng pambayad. So, i-click nyo lang yung buy and then yan. Automatic na yan. Okay? Ipipiliin nyo lang kung aling wallet ang meron nyo. Of course, lagi tayo sa deposit wallet pag naglagay tayo ng USDT. Okay? So, very important.
Ganun lang po kadali ang bumili ng miners. Pag bumili na kayo, makikita niyo dito sa ibaba yung subscription history niyo, lalabas diyan kung ilang miners na ang nabili ninyo. Excuse me. At saka kung ano yung mga laki ng miner, $50, $500 or $5,000 yung miners ninyo. Okay? Ganun lang po kasimple. Ito naman yung become a Bitcoin node. So itong node natin na to is hindi po available yan. So sold out na, but eventually magkakaroon din yan. But it cost us $27,000. Pero saka na po natin pag-usapan yan. Kaya lang maganda dito, this is a daily Bitcoin code na makukuha ninyo. Okay? So ibig sabihin, mas maganda po ang kwanto ang kita dito. Okay? But of course, let's start with the mining. Doon lang tayo sa mining. Okay? So, pag bumili na kayo, paano ba tayo bibili? Paano ba natin ililipat yung USDT? Okay? So para po magkaroon tayo ng kanan, maglagyan natin ng USDT dito, USDT TRC20, meron pong way para mag-deposit tayo. Dito meron po dyan, no, na part na deposit USDT. So pag-click po natin yan, kukuling na lang natin yung TRC20 address. So yan po, di ba, nakita nyo, mayroong deposit TRC20. I-click nyo yung plus sign. So bagong create na wallet, click nyo yung plus sign, kukunin natin yung wallet address, tapos click nyo yung arrow down para makita nyo yung wallet address nyo. This is a permanent wallet address for this particular account. Okay? Pag na-create nyo na yan. So every time na mag-deposit kayo, dahil bibili kayo ng miners o ng boomerang or ng node o whatever ang bibili natin, magiging product natin dito kay We Are Satoshi, ito. Ito yung way. This is the only way. Okay? Kunin nyo yung address, punta kayo sa exchange nyo, padala nyo dito yung TUSDT ninyo, and then makakabili na tayo ng miners. So, ganun lang po kasimple. Pagka na-deposit nyo na yung TRC20, hindi nyo dito makikita, yung halimbawa $50 na pinadala ninyo. Okay? Dito nyo po makikita yan sa deposit wallet. Diyan po yan mag-appear automatically. Hindi yan papasok dito. Dito siya pupunta. Okay? So, importante po yon. Pag nandyan na siya, ibig sabihin you are ready to buy. Just a piece of advice, okay? Less than 10 USDT, hindi po pumapasok, nawawala yon. So, make sure na meron po kayong may make sure po na niya over 10 USDT ang isesend nyo para hindi mawala. Or, also, let's say $50. Huwag kayong magpapadala ng $50 lang. Okay? Lagyan nyo ng kahit konting extra. 51, 52. Ano? Para lang ma-make sure natin kasi nagpa-fluctuate din yan. Nagkakaroon din ng fluctuation ng USDT. Hindi man malaki ang fluctuation pero nararamdaman yan. Few cents mababago. So, siyempre, halimbawa, pag pinadala nyo $50, tapos pagdating dito sa deposit wallet, 49.9999, hindi kayo makakabili ng minor. Kasi, $50 yung minor. Eh, kulang kayo ng 1 cents, 2 cents, or how many cents man yung naging sa fluctuation. So, make sure to add. Okay, make sure to add. That's also very important. Now, meron na tayong minor. Nakapag-on na tayo. So, pagbalik na tayo dito sa DApp. At least alam niyo na kung paano tayo bumili ng minor. Ito yung pinakamaganda. Ito yung pinaka-importante. Okay? So, right now, ang price ni BTCC is $70.63. I think 1 week ago is just about $62 or $63. So, ibig sabihin tumaas na. Okay? Importante rin po itong B-Fuel. Okay? B-Fuel. So, saan ba natin makikita itong B-Fuel? Saan ba natin nakikita yung USDT? Okay? Sa MetaMask po natin. Dahil decentralized tayo, so ibig sabihin natin, nasa wallet po natin lahat ang natin, no? Ang makikita itong mga to. So, paano natin makikita yan dito sa MetaMask natin? Okay, di ba? So, punta tayo sa MetaMask ko. Wait lang. Ito yung MetaMask. Okay. So, dito sa tokens, okay? Yan, nakita nyo may BTCC. Di ba? So, paano yung B-Fuel? Paano yung, ang tawag dito? USDT, di ba? So, meron tayong sariling USDT in BTC20. Okay? So, ang gagawin po natin, i-import natin yung tokens ng USDT at B-Fuel para malaman natin kung anong gagamitin natin. Okay? So, ito yung way para ma-import natin yung token. Okay? Isa-isahin po natin. So, import muna natin yung USDT. Okay? So, yung USDT ay ganito lang ang gagawin natin. So, pupunta po kayo ulit dito sa
scan.bitcoincode.technology. Kukunin po natin yung contract address ng USDT natin. Very important. Okay, so paano po natin kukunin? Nakikita nyo dito, tokens. Click nyo yung tokens, click all. Okay? Pagkakita nyo po yan, yan. Makikita nyo na yan dito, USDT. So, i-click po natin yan, click natin. Okay? Ayan, ito po yung contract address. Ayan, nakasulat naman, contract. Okay? Kakopy natin yan, copy. Okay, copy natin. Tapos babalik tayo kay MetaMask. Okay? Dito naman ngayon, import tokens. And then, custom token, ipipaste po natin yung address. And then, ayan, o, nyo, automatic na siyang nagpapopulate. Okay? USDT. So, magkakaroon na tayo ng USDT sa Bitcoin, BTC20 blockchain natin sa MetaMask. So, import. Okay? So, yan. Dito nyo ngayon malalaman kung magkanong USDT meron kayo. Dito, of course, kung ilang BTCC meron na kayo. Okay? So, yun yung importante. Paano naman yung BPUL? Of course, i-import din natin yung BPUL. Babalik uli kayo dito kay scan.bitcoincode.technology, tokens, and then, of course, babalik tayo dito. Hanapin nyo naman ngayon si BPUL. Yan, di ba? BPUL. So, kiklik nyo yan. Kukunin din natin yung contract address. Kakopy natin yung contract address. And then, babalik tayo dito kay MetaMask. Sorry. Yan. Import tokens. Then, paste lang natin. Magpapapulate na automatic yan pag paste natin yung address. See? BPUL. So, meron na tayong BPUL. So, itong tatlo na to, okay? Itong tatlo na to, yung importante na meron kayo para nakikita ninyo. Okay? BTCC, pag may BTCC kayo, mamaya papakita natin yung meron akong BTCC, okay? Pero sa this account na to, wala muna akong BTCC, okay? At least para makita ninyo kung paano natin ini-import, paano natin ginagawa ang, paano natin makikita lahat kung ano yung meron natin. Imagine, okay? Lahat ng natin, mamamay ninyo kay BTCC, lahat po yan nasa personal wallet ninyo. Wala pong may control niyan kundi kayo. Okay? Kayo po ang may control. Nasa wallet ninyo. Ibig sabihin, wala pong makakagalaw niyan kahit sino. So that means that, kasi decentralized nga tayo, di ba? Just like Boomerang. Di ba? Boomerang, pumapasok sa wallet natin yung kinikita natin and walang nakakagalaw nun. Dito, ganun lang. Halos lang ko natin, ang product natin dito, hindi tayo kinikip natin yung tapos magwi-withdraw tayo. Walang ganon. So yan, ang mga importanteng meron dapat tayo. Okay? So, since napunta na tayo dyan sa ako natin, na ilagay na natin yung mga dapat na yan, so babalik na tayo dito. Okay? Tingnan tayo sa ating DApp. Isa-isahin na natin yung DApp natin. So, meron na tayong BTCC, meron na tayong USDT, meron na tayong BPUL. Now, ito ngayon yung importanteng details dito sa DApp. Okay? Yan. Pero mamaya natin discuss yan. Okay? Pag-usapan muna natin paano tayo magmamine. Okay? So, ganito po. Dito sa tab natin sa baba na to may mga tayo, may mga functions ng kan natin. So, pwede po nating i-icon yan. So, dito, yan. Click niyo yung mine. Okay? Yan, mine. Okay? Pag meron kayong my NFT, may 1K dito, ibig sabihin po niyan, makikita niyo yung NFT niyo dito sa miners in wallet. Okay? Punta nga tayo sa merong miners in wallet. So, dali lang Lilipat lang tayo ng account para makita ninyo na meron tayong miners in wallet. Okay. So, I think this is okay now. Refresh. Okay. Yan. Mayroon na yung mga miners, di ba? Wala na akong mine dito sa miners in wallet kasi na-connect ko na siya sa node. Okay? So, ito yung way kung paano kayo magko-connect sa node. Itong account na to, running po yan. Tumatakbo po yan. Okay? So, kita nyo, may BPUL ako, may BTCC na ako. So, I have 90 BTCC na na-mined. Okay? Dito sa account na to. Okay? So, paano kayo magko-connect? Simple lang po. Yung po, halimbawa, may miners kayo dito. Okay? So, mag-connect nga tayo. Mag-disconnect tayo ng isang miners. Paano natin i-connect, no? So, di-disconnect muna ako ng isang miners. Di-disconnect natin yan para makita natin. Yan, gagawin natin Wait nyo lang ako. Please makita ninyo kung paano mag-connect. Please may idea kayo, di ba? So, ganito lang po kasimple. Yan. So, na-disconnect ko na yan. Pag ni-refresh ko yan, mawawala na yung isang miner na yun. Saan mapupunta yun? Dito po. Ayan. Meron na akong miner sa wallet. Yan po yung hindi pa nakakonect sa node. So, pag nakatanggap kayo ng miners, ibig sabihin po, kailangan nating
i-connect yan sa node. Hindi po yan magmamine kapag hindi nyo po i-connect sa node. So, very important. So, kung sino man sa inyo ang may miners na, let me know. Kasi kailangan nyo po ng BTCC na pangbayad ng gas fee para may connect nyo sa node. So, let me know. I will be happy to assist at bigyan ko po kayo ng BTCC so at least may connect nyo sa node yung miners ninyo. So, anong first step natin? Diba? Nakita nyo na yung miners nyo. Ayan, di ba? May nakita nyo, may NFT, may 1. Di ba? Naging 1 na. So, kanina 0. So, napakadali lang. Pag meron na kayo niyan, dalawang way po ang pwede nyo gawin. Okay? There are 2 ways kung paano kayo magko-connect. First one is click connect node. Okay? I-select nyo to and then confirm. Okay? Tapos, hihingi ng mag-trigger niya si MetaMask, hihingi niya ng gas fee. Okay? Pag ginawa niyan, yan yung first way. Okay? Second way is click stake. Mag-trigger din si MetaMask. Of course, hihingi siya ng gas fee. Once na nag-trigger yan, tapos kinonfirm natin, mapupunta na siya sa miners in node. So, pag nasa miners in node na siya, ibig sabihin, magmamine na siya, nagmamine na. Okay? So, gawin natin yan. Click natin lang yung confirm. Hindi. Wag muna natin gawin, no? Okay. So, ganito. Ipapakita natin yung sa phone. Okay? So, magko-connect lang ako ng phone. At least may share ko sa inyo yung sa phone. Okay? Sandali lang, ha? Join ko lang sa Zoom. Ako, mag-join lang yung isang cellphone para at least sabi natin na madali. Paano ba yung gagawin nyo sa phone? Kasi sa computer to, di ba? Sa computer lang, di ba? So, i-reject natin muna to para hindi ito pending. Okay, reject. Yan. Okay, so nandyan lang siya. Okay, so i-stop ko yung sharing ko dito sa computer. Punta tayo sa phone, okay? So, stop sharing. Recording in progress. Okay, wait. Naririnig niyo po ako? Naririnig niyo? Anyone? Hello po. It's called very clear. Good. O, kasi nag-e-echo kanina eh. Okay. So, stop ko muna yung sharing dito. Okay, stop sharing. Mag-share ako dito sa cellphone. Okay? So, sa cellphone, importante din to. At least makita ninyo kung paano. So, let me share my screen. Share. Screen. Start broadcast. Yan. Nakikita nyo po ang screen ko? Okay? Yes. Perfect. Okay. Okay? So, ganito ang gagawin natin. Paano tayo magko-connect ng miners natin sa MetaMask using our phone. Okay? So, ito po yan. Okay? Very important. So, pupunta po tayo kay MetaMask. Okay? Si MetaMask yung ating papasukin. Okay? Tapos, pag nakapasok na po kayo kay MetaMask, nakalagin na kayo yung mga kailangan mag-login ng password. Okay? Importante po yan. Lipat tayo doon sa account na meron tayong miner. Okay? So, hindi pala dito. Okay? So, ang gagawin natin, ito po yung pipindutin natin. Itong, yung nasa mga icons sa baba, yung pang-apat o yung second to the last. Makita nyo yung parang mata. Okay? So, kiklik natin yan. Yan po yung browser ng MetaMask. Malinaw po yan. Ayan, nakay-boomerang tuloy ako. Okay? So, lipat tayo. Alisin natin si Boomerang. Pwede kayo mag-add ng tab. It's just another tab lang yun, no? Tapos, itatype na lang natin yung Bitcoin code.technology. Yan, go. Okay? Papasok po tayo kay Bitcoin. So, di ba parehas lang yan? Nakikita ninyo yung COD20. So, i-click din lang natin yung COD20 para pumasok tayo sa DApp natin. Okay, yan. So, anong susunod na gagawin? I-connect po natin yung wallet natin. Okay? Connect wallet, MetaMask. So, yan. Connect. Okay? So, wala pa akong BTC20 Smart Chain dito sa cellphone ko. So, pwede nyo nang i-add directly. Kung halimbawa hindi na kayo pupunta sa Bitcoin Technology, no?
pag nag-switch kayo, may i-detect na ni MetaMask. Okay? So madadagdag na yung BTC 20 Smart Chain natin sa network code sa MetaMask. So i-click nyo lang yung confirm. Okay? And then of course, kailangan natin mag-switch ng network kasi na kay Boomerang is Polygon, lilipat tayo kay BTC 20. So switch network. Okay? So, sabihin po, connected na yung wallet natin. Nakikita nyo yung my NFT ko, di ba? May 1. Di ba? Nakikita nyo yung 1. So, ibig sabihin, ito yung account na pinakita ko sa inyo kanina nung nasa computer. So, ibig sabihin, na-access natin sa computer, na-access natin sa laptop. Very, very simple. Okay? So, anong pong gagawin natin? Okay. Meron po tayong 3 lines sa taas. I-click natin yung mine. Yun yung paano tayo magma-mining. Okay? So, napansin niyo yan, nabago na, nadagdagan na yung aking mine the BTCs. Di mo, ang dami ko ng BPOL na babayaran. No? Sa totoo lang, mamaya pag-usapan natin kung paano babayaran yung BPOL na yan. Okay, kukonect natin. Di ba? Sabi nga natin, pupunta tayo sa miners in wallet. Kasi nandyan yung miner natin, di ba? Yan. Or, dalawang ways, di ba? Connect node. Pwede nyo gawin yan. Select nyo lang. Isa-isa lang ha. Para, halimbawa, marami kayong miners. Isa-isa lang yung gawin. Okay? Para ma-make sure na hindi mag-clog sa blockchain. Kasi minsan, hindi nabubulunan yung blockchain natin, katulad ng nangyari natin sa Boomerang na nabubulunan yung blockchain, nagka-clog yan. So, kailangan nating i-declog yan. May process naman yan, nababago naman yan. Sa atin, kasi meron tayo, sarili natin yung blockchain. But of course, kay Polygon, hindi natin alam kung paano ginagawa sa kanila yun. But sa atin, of course, meron yan. Okay? Pag po nag-plug din yan, nataas din ang bit ang natin, ang gas fee natin dito, no, pag madami din tayong process na ginagawa. Kaya, mas maganda isa-isa lang. Okay? Pag click natin yung confirm, magkukonect na po yan, titrigger niya si MetaMask, hihingi ng gas fee. And then, of course, meron din po tayong stake. Okay? So, i-click lang natin yung stake. Okay? Titrigger si MetaMask, hihingi yan ng gas fee. See? Pag humingi ng gas fee, pag click natin yung confirm, yan, ito na, i-connect na natin ngayon na kasi kanina at least nakita nyo sa computer. So this time, sa cellphone. So click natin yung confirm. So ibig sabihin po, nag-trigger si MetaMask. Okay? Tapos magkukonect na siya. Pag nakakonect na siya sa node, wala na po siya sa MetaMask wallet nyo. Ibinigay nyo na yung access dun sa node and then mag-start na siya ng mining. So nakita nyo yung stake mining success. That means, pag ni-refresh nyo to, magiging 0 na yung my NFT ko. Tapos, mawawala na ito sa miners in wallet. So, reload lang natin, refresh. Okay? Para makita ninyo na nawala na. See? My NFT is 0. Pag pumunta ako sa miners in wallet, wala na po yung NFT ko. Okay? Nandito na siya. Nandito na siya kasama ng aking mga nagmamine na miners. So, at least nakita nyo na ngayon, ito po ang aking mga miners. Okay? Yan. Kukunti pa lang po ang miners ko. Pero at least nakakatulong po, nakakapag-mine na ako kahit paano. Okay? So yan. So yan po ang way kung paano tayo magkukonect ng miners natin. Paano natin nahanapin, paano natin makikita kung meron na tayong miners, mga pre-miners. So ibig sabihin, pumunta po kayo sa account ninyo ngayon, i-check nyo, kung may question kayo, i-guide natin ngayon, pwede natin gawin ngayon. At least, malaman ninyo na ganun lang po kasimple ang pagkukonect ng miners. Kasi marami nagtatanong dito, paano po ba yan? Paano dito? Paano yan? Di ba? So, at least, yun lang yung pinakakuha natin. Di ba? So, yan. Now, anong susunod natin aalamin dito kay Bitcoin Code? So, yung harvesting, di ba? Mapansin niyo, di ba? May kon tayo. Meron tayong, bakit wala akong annotation dito? So, ma-annotate ako para makita ninyo yung pinipindot ko. Okay? So, yan. Meron pong question habang tayo, meron bang question? Meron kayong gustong linawin, gustong habang doon sa process na ginawa natin? So, at least step by step, very clear naman siguro, no? Kung yung mga sinabi ko kung paano yung step by step magkakaroon tayo ng mining natin. Very important naman, di ba? So, now, balik na tayo sa maganda yung tanong ni Sir Joe kanina eh. Yung harvest daw, kailangan daw bang i-harvest, okay? So ang kagandahan dito kay Bitcoin Code, no? Hindi tulad ni Bitcoin. Kukumpara natin kay Bitcoin. Si Bitcoin noon, bago ka makapag-mine Bitcoin, bibili ka ng hardware. Of course.
Pagka nakabili ka ng hardware, set up mo yun sa isang place, sa isang lugar na hindi nyo magagalaw. Okay? Of course, pag nag-start na mining yun, babayad kayo ng kuryente. Okay? Babayad tayo ng kuryente. Of course, kailangan nyo ng electric fan or whatever na cooling yun para lumawig yung machine niyo. Important yun. Nawala ang aking sharing screen. Okay, di ba? So yun, no? Importante yun. Tapos kapag ka nagmamine na kayo, ibig sabihin may recurring expenses kayo kay Bitcoin. Kung nag-mine kayo kay Bitcoin, no? Noong una, okay? Noong una na yon. May recurring bills kayong babayaran, kuryente, of course, maintenance ng hardware ninyo, okay? Kung may software din na tumatakbo doon, kailangan din yun i-update or whatever. So, ibig sabihin may recurring bill. So, ganun po ang Bitcoin. Dito kay Bitcoin Code, baswerte tayo kasi pwede tayong mag-mine nang wala tayong babayaran. Okay? Wala tayong gagastusin. Magmimina lang tayo. Okay? Okay? Mina ng mina lang. Pero, pagka, siyempre, hindi ko naman sinasabing libre yung Bitcoin Code. Okay? Meron po tayong cost, that is the B fuel, pag nagmamine tayo. Kaya lang, para bang ang nangyayari dito is advance ang pagbibigay sa iyo ng Bitcoin Code and then pay later. Parang ganon, di ba? Okay, so very important. Papasok na po tayo sa important sa part na yun. No? So, share ko lang ulit yung screen ko. Ha? Dali lang ha. Para makita natin. Okay. So, balik lang tayo kay Zoom. Wala na naman yung Zoom. Yan. Okay. Tapos, ito na. So, kailangan nating malaman yung mga expenses na kasi may expenses po yun talaga, totoo lang. So, share ko muna dito sa computer na. Sa computer na ako mag-share para mas maganda. So, share. Share my Bitcoin code. Yan, nakikita na po ulit screen ko. No? So, pag ni-refresh ko yan, wala na yan kanina kasi lalong kanya. No? So, now, ito na. Ito na yung natin. Okay? So, remember, meron tayong tatlong klaseng miner. Okay? Tatlong klaseng miner. Yung tatlong klaseng miner na yon, meron po yung sabi nga natin na kaakibat na expenses kapag nagmamine na siya. Okay? So, in this situation, napapansin nyo, gumagalaw yung B fuel ko. Okay? Balik tayo dito. Magkano ang B fuel? Okay? Very important na tandaan nyo. B fuel is cost as 0.0125 B fuel, USDT. Okay? Per B fuel. Ito po yung cost. This cost of B fuel, hindi po yan magbabago in the next 140 years. The same po yan. Okay? The same. So, ibig sabihin, ito lang yung halaga ng B fuel na meron tayo. Okay? So, kayon, sabi nga natin, paano tayo mag-harvest? Paano ba natin makukuha yung Bitcoin code natin? So, ganito po ang mangyayari. Okay? So, dito tayo sa natin, no? Meron akong 90. Diba, Coach? Marami ba yung sa'yo, Coach Pelpol? So, ayan. 90 BTCC, ibig sabihin, sa paano ko makukuha to? Hindi pa po ito akin. I mean, ano ba? Hindi ko pa siya nahahawakan or hindi ko pa siya pwedeng i-convert na pera hanggat hindi ko hina-harvest. Okay? Hindi siya magiging USDT kung hindi ko siya i-harvest. Okay? So, very, very important. Mag-share this. So, bago natin ganyan, no? Bago natin ituloy yan, sandali lang ha. Meron akong isa pang gagawin. Okay. So, let me share again. Yan. Whiteboard. Okay. Nakikita po ang aking screen. Anyone? Okay. Sino pong mag-unmute dyan? Pwede mag-unmute. Okay. Okay. So, dito, papakita ko sa inyo kung paano yung gastos, ano yung gastos natin with the miner. Okay? So, di ba meron tayong tatlong klaseng miner? So, the first miner natin is $50 miner o yung GT1X, di ba? GT1X, $50 miner. Okay?
$50 miner. Tapos meron tayong $500 miner. Di ba? At meron din tayong $5,000 miner. Okay? So, oops. Nawala. Nawala. Pen. Yan. 5,000. Uy, may nagsusulat. Huwag po kayong malikot ng kamay ha, para hindi natin nasusulat, okay? So ito po yung minor natin, no? So yung mga minors natin, okay? Yan. So yun yung halaga, okay? So yung GT1X, GT10X at saka GT100X. Every minor po, okay? Pagka meron kang let's say $150 minor, ang B fuel na makukuha mo, ang magagastos mo is $3 ayun na per day. Okay? $3 per day po ang expenses natin. Yun yung sabi nga natin yung gagamitin natin sa harvesting, okay? So $3 per day ang expenses mo sa isang $50 miner. So ibig sabihin po, magbabayad tayo ng $3 per day pag nag-mine tayo. Sabihin, pag mayroon kang 10 $50 miner, that is $30 per day. Okay? Tandaan nyo po yan ha, malinaw po yan ha. Every, may tumatawag pa. Saglit lang po ha, may tumatawag ha. And then accept. Wala nang sound, Coach Dennis. Walang sound. Wala nang sound, coach.
Coach, walang sound, please. Mami B, good morning, good evening. Ay, nabuhay na naman ha. Okay, meron na po ulit. Ayun, yun, mayroon na. Kanina wala. So, ibig sabihin kanina yung $300, hindi nyo na, wala kang sounds? Wala, walang sound yon. Okay, okay. Balik tayo muna doon. So, ulitin natin. So sorry, hindi nyo agad nabanggit. Sorry. Akala ko naririnig niyo ako. Stop share. Nasabi ko na, oo, hindi makapasok. Okay, okay, okay. So, balik tayo. Okay, balik tayo dito sa whiteboard. Okay. Nakikita na po yung whiteboard ko? Naririnig din ako? No? Okay po. So, hindi nyo, no, hindi ko na ako, no. So, balik tayo dito, balik tayo dito. Importante. So, $50 equals $3 per day ang expenses po natin sa mining. Okay? Isang $50 miner is costing you $3 per day. Okay? The more, siyempre, the more na miner. Basta isang miner lang yan. Hindi yan magbabago hanggang kahit kailan. Hindi yan magbabago. Hanggang the next 140 years, hindi yan magbabago. It's fixed na $3 per day. Okay? And then of course, meron tayong 500, yung GT 500 natin na ang magiging gastos nyo is $30 per day. Okay? Ito yung expenses natin para magkaroon tayo ng Bitcoin code. And then of course, the 5,000, okay? 5,000 is $300 per day. Wala pong magbabago yan. Okay? So just to give you an idea, no? Gaano ba karaming Bitcoin ang makukuha mo sa isang ganito, di ba? So remember, ang per day natin ngayon ay 7,200 ang ibinibigay na minamine. Okay? So, noong nag-umpisa ang mining, okay? Halimbawa, isa pa lang ang nagmamine, may isang miner, okay? Itong 7,200 na to, mamamine niya yan, sa kanya lang mapupunta yan. Okay? Ganun po yan. Of course, so pag dumami na yung miners, marami nang nag-mine, halimbawa naging 10 yan, okay? Naging 10 yan. Paano ba? So sabihin na natin 10, kunwari, okay, 10, 10. Yung pong 7,200 na yan, i-divide sa 10. Okay? Sino pong nagsusulat? Okay? So, kapag ka na-divide mo yan sa 10, so ibig sabihin yung 7,000 divide sa 10. So ngayon, kung may 100,000 na nagmamine, so ibig sabihin po, yung 7,200, i-divide po yan sa 100,000 na miners. Of course, hindi po equally kasi remember, meron po tayong mas mataas. Of course, mas mataas yung presyo, mas malaki yung miners mo, mas malaki yung part na nakukuha mo. Very important na rin tandaan yan. Hindi porque may $50 miner kayo, kapareho na ng $500 miners ang makukuha yung Bitcoin code or kapareho na ng $5,000. Hindi po ganon. Okay? It is equally divided on how many miners you have and of course, yung laki ng ng miners mo. Okay? Very important. So, 7,200 daily. Okay? So, yung price po ng Bitcoin code is of course magdidepend yan sa pagdami ng nagmamine. Or kasi decentralized yan, sabi nga natin. So, doon lahat magbe-base. So, importante po yan. Okay? So, that means 7,200 ang hinahati ngayon. Pagdating po ng 4 years, naghalving tayo, magiging 3,600 na lang yan. Kaya papartihin, kung meron tayong 1,000,000 miners, papartihin po yan sa 1,000,000 miners. Okay? Yun po yung ginawa ng halving with Bitcoin. Ganun din po siya. Remember, makukuha ninyo kay Bitcoin, di ba, noon? Si Satoshi Nakamoto lang ang sabi nga natin mine noon I think for the first 8 months. So every day kumukuha siya ng 7,200 Bitcoin. So ngayon dito sa atin, pakita ko sa inyo mamaya kung gaano kalaki na yung ating mining ko, no? So dito at least naintindihan nyo na yung ating expenses, okay?
So, ang tanong na lang, paano tayo mag-harvest? Ano ba yung harvest? Magkano yung gastos natin? So, punta tayo sa aking dashboard. Okay. Okay po, malinaw po ba yun? May tanong ba kayo doon? O may gusto kayong linawin ha? I-message nyo lang ako. Yan. So, yan. Tapos, okay, so dito papakita natin, no? So, itong makikita nyo dito, or is may annotation? Give me a second. Annotate lang ako. Annotate. Annotation. Okay. So, ito po, okay? Yan, nakikita nyo dito. Yan, nakikita nyo yan. Yan, bilog na natin. Yan. Ito po, yung 50 BTCC per 10 minutes or the same as 7,200 per 24 hours. So, yan po yung nakukuha nating Bitcoin code every day. So, that is the rate. Yung rate natin ng kung gaano karaming Bitcoin code nakukuha natin. Okay? So, right now, makikita nyo, meron po akong 27 active miners. Yan. So, 27 lang po yung miners ko. Konti lang. No? Hindi po ako nawan. Ngayon, ang hash power niya po is 54,000. Yan. Okay? So, yan po yun. So, ito na yung BP well. Ito yung, di ba nakikita niyo yan, yung BP well na yan. To. Itong BP well na to, ito yung naandun kanina sa mine, nakikita nyo. And running po yan kasi nakakonect yung mga miners ko. Di ba? So, tataas at tataas po yan. So, paano natin malalaman kung magkano ang babayaran kong BP well para ma-harvest ko itong 90 BTCC. Okay? So, ang babayaran ko po ay ito po. Ayan o, nakatapat yan dito. Yan. Ito dollar in value ng BP well na to. Yan. Yan. Okay? So, ibig sabihin po, kailangan ko pong maglabas ng pera na 11,941 USDT para ma-harvest ko yung 90 BTCC. Okay? So, magkano naman ang halaga ng 90 BTCC? Okay? So, ito po yun. Ito po yung dollar value niya. Okay? So, magkano yan? 6,359. Ito na. Dito na papasok ngayon yung lugi pala tayo dito. Okay? Lugi. Kasi magbabayad ako ng 11,900 tapos 6,000 lang yung makukuha ko pag binenta ko yung 90 BTCC. Okay? So, kung nagugulat kayo, ay, hindi na ako magmamine, di ba? So, hindi. Ito po kasi irrelevant po yung value na yan. Okay? Irrelevant yan. Kasi bakit? What if, okay? What if umabot po ng $100, okay? Ang presyo ni BTCC. Okay? So, ibig sabihin lang, nangyari lang nito, namuhunan ka lang eh. Di ba, pagka nagtayo ka ng traditional business, ano bang gagawin natin? Magre-rent tayo ng place. Bibili tayo ng natin. Ayusin natin yung place. Gagastusin natin lahat. Tapos, yung mga products natin. Let's say, sa tindahan, siyempre, ilalagay mo yung mga paninda mo. Those, of course, may expenses yun. So, ganun din dito. Pero, okay? Pero, halimbawa, na-harvest ko to, ko, no? Tapos, yung 90 na yan, 90 BTC nasa wallet ko lang yan. Hinold ko. Okay? Until, okay, nag $100. Okay? So, nung mag $100, ang total value na po nito is 9,000. Di ba, lugi pa rin? Okay? Eh, paano kung halimbawa yan is after 6 months lang naging $100 na? Eh, what if after, sabihin na natin before the halving, okay? Before halving, siguro after 3 years more, no? O 3.5 years, okay? Naging $1,000 na po ang price ni Bitcoin Code. So this means this is $90,000. So ibig sabihin, namuhunan ka ng 11,000 but you will be able to gain 9,000. This is yung sinasabi nga natin na this is making a generational wealth. Ano? Hindi, kasi alam naman natin how crypto works, paano nag-work yan. So ibig sabihin, ganun lang po kaganda yung natin. So ibig sabihin, ako naniniwala ako na bago tayo mag-halving, dahil pag nagra-run na lahat yung product natin, boomerang and everything, lahat po yan, sigurado tayo mag-harvest tayo and then i-hold natin si Bitcoin
Pagka lumabas na yan sa market, of course, may enough liquidity na. Okay, napasama na yan sa mga exchange. Lalo nang tataas yan. Tapos magkaroon pa tayo ng mga project natin within our blockchain, the BTC20, yung mga meme coins and everything, lahat ng mga project na yan lalabas dyan, magbo-boost up po ang price ni BTCC. So napakaraming way para mag-boost up ang price ni BTCC. So I am not going to be surprised if $1,000 in the next 3.5 years or before the halving or before this day, the 1,169 days. Ganun po siya kaganda. So, ibig sabihin, $1,000. Okay? Namumuhunan ka lang ng magkano. So, that means, isipin nyo yung aking 27 miners na yun, tuloy-tuloy yung mining nun, iba't ibang size, di ba? So, that means, sabihin na natin kung lahat $50 yun. So, ibig sabihin, $3 per miner every day. I-times mo sa 27, 27 times 3 is how much? 21.60. Okay? 60, di ba? $60 a day ang expenses ko. But I am really, really, sabi nga natin, in believe na Bitcoin Code will be at its best. So, ang kagandahan din dito, no? Ang isa pang maganda dito, okay? Tanggalin na natin yan. Ay, wait, dali lang natin. Annotate ko. Annotation. Delete. Okay, delete natin. Clear. Okay. So, punta tayo sa mining. Okay? So, ito, yung harvesting. Okay? Sa harvesting po, hindi nyo po kailangang pakita natin ito. Okay? Hindi nyo po kailangan na hanapin nyo kaagad ito. Okay? Hindi nyo kailangan hanapin nyo kaagad o gumuha na kayo ng pera or kung meron naman kayo, why not? Pwede po tayong mag-partial harvesting. Ito yung maganda, may partial harvesting. Okay. Ito po yung partial harvesting. Pag kinilik nyo po yung Harvest BTCC, okay, yan, meron po tayong indicator kung ilan ang gusto nyo lang i-harvest. Let's say gusto nyo lang 10%, okay, so 9 BTCC ang makukuha mo at the cost of BPUL of 95,000. Okay, so 95,000. Pag i-convert mo yan sa USDT, i-multiply mo lang yan sa 0.0125. And then, yun lang yung babayaran mo. And then, yun lang yung na-harvest mo. And then, may hawak ka ng BTCC. Diba? Ganun kaganda. Hindi ka ang daming benefits na binigay ni Bitcoin Code sa atin. This harvesting pa lang. Sabi nga natin, pinautang na nga tayo ng mas maaga or hindi maganda yung word na utang, no? Pero yun yung kumbaga meron na tayong advance na Bitcoin Code. Ang kailangan na lang natin is i-harvest lang natin and then we have it. Okay? So sabi ko nga sa inyo, in the next 3-4 years, maging $1,000 na lang. Hindi na natin i-exaggerate. Ano ba naman sabihin natin, habulin natin si Bitcoin. Okay? $1,000 na lang or $2,000 na lang. Meron kang ganito. So, ibig sabihin yan, kung nakikita ninyo kung gaano kaganda ang Bitcoin Code dito sa pinaginawa ni CEO natin. Dito pa lang, okay? Dito pa lang. Sabi nga natin, alam na natin na napakaganda ng project. So, ano pa ang hinihintay natin, di ba? Magma-mining na tayo. Ako magdadagdag uli ako ng mining. So, ang tanong naman dito, syempre, let's say may Bitcoin Code ka na, gusto mong gawin pera, di ba? Of course, paano nga ba natin mapapatunayan na hindi magiging pera yan? Puro na lang tayo kwento na. So let's say, kunwari na lang, no? Okay. That you already have BTCC. Okay. So let's say, okay. Meron po tayo ditong swap. Okay. Swap. Yan. Meron po tayong swap function. So ito po yung swap function natin. Very important. Okay. So dito, at least para malaman natin kung gaano nakalaki na yung liquidity natin ng Bitcoin Code, meron po tayo ditong overview. Yan. So right now, ang liquidity natin ay 233.8 BTCC. Okay? At meron po tayong 16.7 million USDT in pool. So ganito po kataas ang ating liquidity. Okay? Ito nasa loob pa lang po ng ating ecosystem. Wala pa po ito sa market. But at least you know kung mayroon tayong liquidity. Okay? Ito pong swap, okay? Itong swap na to, kung gusto nyong gawin
USDT na yung natin. Yung BTCC ninyo. So dito yung function ng swap. Parang kay MetaMask din, di ba? May swap tayo kay MetaMask, gagawin yung USDT. Okay? So ito yung importante. So let's say, import natin muna yung token, no? Kasi wala yung token. Back ulit tayo. So nakita nyo naman na kung paano mag-import ng token. So copy contract. Yan. Tapos balik tayo kay swap. Select token. Okay. Choose it. Paste. Ayan. Browse list. Ganun. Ayaw mag-add. Dali lang ha. Ayaw mag-add. Ma-add ko na to ha. Select. Yun. Control D. Ay. Paste. Yan yung contract. Okay. Token name. Pag lumabas. Dali lang ha. Tayo natin lumabas. Si USDT ba tayo mag-populate? Come on, come on. Yun. Populate na. Okay. So, click nyo lang yung add. Okay. So, yan. So, balik na tayo doon. Kita nyo na yung USDT. So, select token. Yan. May USDT na. Di ba? So, yan. So, dito may BTCC ako ha. Meron akong 2.7 BTCC. So, pag swap na natin yan, gawin nating pera yan. Okay. Ayan. So, ibig sabihin 190. Okay? 190 USDT ang makukuha ko. Okay? Importante po ito, ano? Yan, importante yan. So dito rin sa to, dito rin sa swap na to, dito rin kayo bibili ng BP Well. Yung tag dito. Sinasabi natin na paano natin gagamitin yung harvest, no? So, ganito ang mangyayari. Let's say may USDT kayo, no? Okay? May USDT na kayo, let's say 190, okay? Itong 190 na to, isuswap natin sa BP Well. So, paano ba natin isuswap yun? So, kailangan din natin i-import yung BP Well, no? So, remove natin yan. Refresh natin. Refresh. Okay? So, select token. Okay? So, i-import natin yung BP Well. BP Well. Kunin natin yung BP Well. Para at least makita ninyo din. Natin contract. Address. Yan. I-add lang naman natin yan. Hindi naman yan kan eh. Tapos, magpa-populate yan. Paste. Yan, BP Well, add. Okay. So, yan, may BP Well pala akong natitira. Yan. Okay. Ito, very important po ito na i-remind ko sa inyo, no? Yan. Okay. So, let's say BP Well. Tapos ito, USDT. Yan. Okay. So, max. Kunwari. So, yan. Ang number of BP Well ay, ayaw pa lumabas yun. Okay, nag-complete na. So, make sure na kung may USDT kayo, i-convert nyo sa BP Well. Yung BTCC nyo, huwag nyong i-convert directly to a BP Well. Kailangan nyo munang i-convert siya sa sa USDT, and then USDT saka nyo siya i-convert sa BP Well. Very, very, very important. Okay? Ngayon, siyempre wala pa tayong BTCC. Saan daw tayo kukuha ng USDT? So, meron po tayong USDT na pwede po tayong magdala ng USDT dito from TRC20 to BTC20. Okay? Galing po sa labas. Okay? Galing sa labas na BTC, na USDT. So, galing sa labas na yon, paano po natin gagawin yon? So, pupunta ka ulit sa DApp, meron po tayong bridge. Okay? Meron tayong bridge. So, itong bridge na to, yan. Okay? Dito po, dito natin gagamitin yon paano convert. So, kailangan nyo po ng Tron Wallet. Okay? Tron Wallet, importante. Doon nyo po ilalagay yung USDT nyo. And then, kapag ka po nandun yung USDT nyo, i-connect nyo yung Tron Wallet ninyo dito. Okay? Wala lang akong Tron Wallet dito, so hindi ko siya makukonect. You know? But of course, pag na-connect na, so big sabihin USDT to USDT, i-convert nyo siya. Dito sa releasing address na to, dito nyo ipipaste yung MetaMask address ninyo. Yan, yung MetaMask address ninyo kung saan nyo ipapadala yung USDT. And then, of course, pagka
nag-function na yung bridge, automatic na yon, papasok na yung magiging yung TRC20 nyo, magiging USDT BTC20 na. And then po pwede nyo nang ibili ng B fuel. And then of course, kapag manggagaling naman sa loob, BTC20 USDT, isuswap natin to sa isuswap natin sa TRC20, simple lang. Meron yung function na yun, no? Reverse lang. So galing dito sa loob ng mukha natin. So tapos ang mangyayari dyan, dito sa releasing address, yung TRC20 wallet address nyo naman ang ilalagay nyo. Okay? So ito yung tinatawag na bridging out. Yung pagka itong ganito, bridging in, okay? So sabihin, magpapasok tayo ng press funds from outside the TRC20 going to magigagawin nating USDT BTC20. So, ganun lang po kasi. So, para maging pera po, of course, diba, i-convert natin. Pag USDT TRC20 na siya, galing sa loob, ibig sabihin po niyan, pwede na nating ipalit ng fiat currency. So, very, very important po yung part na yan. Okay? So, ganun lang po kasimple kung paano natin magko-convert yung yung pera natin. We can have another training with regards to the bridge alone. O pwede nating isa-isahin natin yung mga function na yan, kung paano nag-work. Pero sa ngayon, at least you have an idea. Bigay lang natin yung idea sa inyo kung paano natin kinukuha paano nag-work, paano ba gumagalaw paano natin mapapakinabangan yung Bitcoin code. What if maging $1,000 nga ang isang Bitcoin code? Tapos hindi mo naman pala siya mai-convert sa fiat currency, which is, di ba, hindi naman tama, di ba? So, yun lang. So, very important po. Okay? So, yun. So, do you have any questions? I think natakil ko naman na lahat, okay? Meron din tayo ditong market, okay? Itong market, ibibigay ko na sa inyo kung gusto niyo bumili ng miner, okay? May miner tayo. Siyempre, kailangan nyo na dapat may BTCC na kayo, okay? Para makabili kayo. So, yan yung mga panito, halaga. 3 BTCC ang halaga ng isang miner. So, depende sa mga miners. Itong marketplace na to, hindi ko to nire-recommend. Bakit? Kasi, pag dito kayo bumili ng miners, wala po kayong affiliate. Wala kayong commission sa affiliate side. So, kaya ang pinaka-importante pa rin, doon kayo pa rin bibili kay We Are All Satoshi account ng miners para makuha nyo pa rin yung affiliate income, which is extra income. Hindi ko po pinagbabawalan kayong bumili dito, but kaya lang siyempre kung may BTCC na kayo and then you wanted to buy here na mas mura, kung nakita nyo mas mura, kasi minsan nagbibenta sila ng mas mura dito. Kaya lang, wala kayong affiliate income. Okay? So, yun po yung way kung paano tayo makabili ng miner. Okay? Ito pong node at saka itong mint, hindi po yan nag-work ngayon. Kasi itong manual minting dati nag-work, kaya lang hindi na nila operate. Yung nodes, naka-close po yan ngayon. Okay? So, BPUL, ito po yung BPUL. At least tackled up din natin itong BPUL. So, dito lang po, no? Kung halimbawa meron kayong, diba, dito mag-harvest kayo, let's say mag-harvest kayo ng ito, kukulungan. Okay, gawin natin na sabihin na harvestin nyo lang yung 25%. Okay? O yan. O yan, 35%. Okay? Para malaman nyo kung magkano BPUL ang gagastusin ninyo, o magkano USDT, kunin nyo lang po ito. Okay? I-copy nyo yan. Tapos balik kayo kay dito sa BPUL. Yan. Tapos dito, paste nyo lang yan. Paste. Yan. Oh, ano bang nangyari? Ba't may... Sige, hindi. Sorry. All. Ay, yan. Okay. So, ang labi na natin, kunwari nakuha natin is lagyan natin ng number. Yan. So, dito, masyado lang malaki. Yan. Dito makikita ninyo kung magkanong BPUL, USDT ang magagastos nyo sa BPUL. Yan. May converter na tayo dito. So, itatype nyo lang yung number. At least yung price niyan, sabi ko nga sa inyo, that's hindi na magbabago, is 0125. So, dyan nyo lang gagawin kung malalaman nyo kung magkano USDT, ang bibili nyo para ilang BPUL lang lalabas. So, yon. So, kung may USDT na kayo dito, nakikita nyo dito, okay? Yung token kanina, di ba? May mga token ako kanina. So, BTCC, makikita nyo yan. Tapos yung BPUL, tsaka yung USDT dito sa tokens na to dito. Okay? Diyan yung makikita. Tapos, i-convert nyo lang. So, lahat ng function ng ating DApp
andito, hindi, wala na kayong hanapin, nandiyan na lahat. So, ayan. I hope it's clear. Mahaba na pala yung pagsasalita ko. So, okay. Pwede na tayong mag-one muna if you have any questions. Okay, any questions po, any clarifications na gusto niyo malaman about mining? Tapos na po na yung sharing ko. Hello everyone, andyan pa po ba kayo? Are you there? Nakatulog na po ba kayo sa mga pagkukwento ko? Okay, anyone po? Any question? Yes, wala pa po. Oh, choppy-choppy ka na naman, coach. Choppy. Mayroon ano sa uniform. Choppy. Marurunong na sila, coach. Alam na nila. Mas naman ako muna. Choppy ka, coach. Hindi kita Hindi naintindihan. kasi Ulitin mo. inaano lang natin na kalawang. Ano, coach? Sabi ko nakalawang na tayo yan. Nakalawang na ba? Hindi ba? Nakalawang na kasi sabi ni Mami B. Ah, Kasi yung iba tinuruan dito. niya rin ako kasi may natitira akong 13 point something. We are all sa to sin. Transfer namin ni Mama B. Tinuruan niya ako. Ayun. Oo. Ayun. Ayos. So, yung mga... So, ito na lang. Ito na lang ang ano ko. Yung paano mag-transfer, paano magbili kung ano. Medyo kulang pang ano. Mhm. Kulang pang budget. Okay. Baka makabili din. Okay, Oo. okay. So, yun. Salamat. Yan lang po. Okay po. Oo. Yun na. So, sa mga bago Good po... evening, Mami B. Na ano nga ito, kuminsan ko na wawala po. Kaya ginawa ko na lang, bumalik din siya sa platform natin. Okay, okay. Yung, Very good. oh, So, yun. Sa mga bago po dito na bago nang narinig yung beep ko natin. So, recorded naman to. At least, ipopost ko po ito sa natin sa GC natin para at least kung mga hindi nakapanood, gusto manood, maintindihan kahit paano kung anong meron tayo sa Bitcoin code. This is something. And then, kung may question po kayo, hello Ma'am Jacqueline, Ma'am Salvadora, baka may question kayo, Sir Olan, yung Ang question, Sir Dennis, Opo, ba't ang tagal ng ano, ng ano po. ng, di ba bumili kami ni Ma'am Grace at Opo. hanggang ngayon wala pa yun. Wala pa rin ma'am kayo? Wala. Parang more than a month na yun eh. Ma'am, pasend naman uli ako sa akin ng username, MetaMask wallet address, at saka date of purchase. Oo. Pakisabi na rin kay Ma'am Grace. Kasi Okay. nag-announce ako dun sa GC natin, nag-fill up ba kayo ng form? Hindi pa. Yun. Nag-announce kasi ako dun sa GC natin ng mga wala pang miners. Okay. May Google form na isinend doon. So, Hindi ko nakita. oo. Dahil nga chase up ko nga yung mga hindi pa na-mint na miners ng mga bubili. Kasi sabi nila sa akin kahapon, lahat daw ng bumili ng miners na mint na. So kung hindi pa kung hindi Oo. pa nakikita, ibig sabihin hindi pa na-mint, pasend na lang sa akin at para makuha natin. Pati yung kay Ma'am Grace. Okay. Kasi zero pa rin eh. Nakita ko kahapon, zero pa rin. Ayun. Sige pabigay na lang sa akin yung date of purchase, username at saka yung MetaMask wallet address. Pati po kay Ma'am Okay. Grace. At i-check Thank natin. you. And also kung makakapag-backread kayo sa group natin, nandun po yung link ng Google Form, pang-filled up na rin para at least Mhm. dalawa na yung kan natin. I-chase up ko dito sa leadership side at tapos at least may record na kayo dun sa loob ng Google Form. Okay. Tatlo yun. So, ibig sabihin, tatlong Google Form, tatlo ang pipirmahan? Hindi po, doon sa Google Form, tatanong naman sa inyo kung anong ilang miners, tapos kung isang Okay. wallet address lang. Kapag iba't ibang wallet address, ibig sabihin iba't ibang Google Form ang Google another Form. field. Oh, okay. Opo. Okay. Okay. So, different wallet address, isang Google Form. Yeah, okay. Yeah. Thank Pero you. po, yun po. No, welcome po. So, any question pa po? So, yun. Kung wala na po, I think we can catch up na lang po. So, hello si Pastor Alvin, kumusta po? It's been a while ulit bago tayo nagkakuan. Kumusta naman ang France ngayon?
Kumusta na ang Olympic? Kailan ba ang umpisa ng Olympics sa Pastor? Sisimula na po Nagsisimula na ba? Sarap sana pupunta, no? ng mga torching. Wait, ban Yung na. mga, Naggawa na ng torch pala. oo, ano na, ano tawag doon, umiikot na bawat lugar. Hindi siya kasi nasa isang lugar na. Ah, Iba't ibang lugar ng France, ng mga France. Wow. Sarap sana. region. Sarap pumasyal dyan, Pastor, no? Oh, ang mahal ng ano, ticket. Ayun lang. Basta mo manood ka ng basketball, 1,000 euro. Sa likod ka pa. Ay, ganun? Ganun pala. Ay, grabe naman pala. Negosyo din pala Tapos ginawa. restricted yung ano namin, mga pagpunta sa mga work. Kailangan may mga QR code ka. Hindi ka basta-basta. Oh, talagang pati security Medyo in-increase sumero nila, ng no? konti. Okay. Pero maganda yung mga stadium na, no? Mga ready na yung mga kwan. Oo, matagal maraming ginawa. Marami. Maging mga trainistero station, laging may trabaho, laging may, Oo nga. pero naayos na lahat. Kinaganda nung pati mga mall. Ah, sarap nga sana pumasyal dyan ngayon, no? Olympic. Pasyal ka. Oo nga. Diba? Titingnan natin. Lugar yan, coach. Ah, Magandang lugar yan. oo nga eh. Magandang lugar nga daw eh. Kaya nga gusto kong pasyalan eh. Sa, ano, No? Para pabuti pa si Pastor, nagpapahinga na. Oo. So yun, no? Meron pa po ba tayong question? Anything? Any clarification doon sa mga sinabi ko? ay Okay. nakabiyahe. Okay. So kung wala na, hindi ko na muna kukunin yung inyong mga oras. Alam ko dapat. Balik kalimutan namin, coach. Sige, Coach. Pagka nakalimutan, message mo lang ako. Nandito lang ako para sa'yo. Sige na, coach. Yun. Sige. Okay, I will sige. not Salamat take too po. much of your Good time. night na. Good night po Oh, sa inyong lahat. Good morning, good afternoon. Thank you so much for your oh. time. God bless po everyone. Kita-kita tayo sa Monday. Okay? Yung weekend po natin, i-iko na natin sa kung ano mga gusto natin gawin, family, churches, everything. Yung bukas po, no? So, hindi na muna tayo magsumbukas. Monday na lang po. Okay? So, kita-kita po tayo sa Monday. Sige po, good night po. God bless everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Coach. Okay, sige po. Turn up ko na po ito, no? Galit Popost ko po ito sa GC natin. Bye-bye po.